Imimisamot pa ba natin? Ingiti-ngiti na natin. Amen? Amen. Okay, praise the Lord and we thank the Lord dahil nandito po tayo sa kanyang tahanan. And you know, when we come into the presence of the Lord, may ayuda. Amen? May ayuda kung sino ang excited na magkaayuda. Amen. Basta mabanggit ang ayuda, ay kahit yung walang ngipin-ngingiti. Di ba? Pag sinabing ayuda, kahit sardinas yan, o kaya payless, o noodles ang laman ng supot, nakangiti ang sambayanan. How much more ang ayuda ng ating Panginoon. Amen? Pero ang ayuda ng Lord, hindi po sardinas at noodles at kung ano-ano pa dyan. Ang ayuda po ng Panginoon ay yung mga bagay na hindi nabibili ng pera at hindi maipapantay sa pera sa kayamanan dito sa mundo. Amen? So, we will learn from the Lord kasi alam niyo mga kaibigan, we are living in the very last days. At kung mapapansin po ninyo, things are getting worse, nagiging grabe na ang mga pangyayari sa ating lipunan, not only in the Philippines. Minsan parang nakakatakot na manood ng news kasi nakaka-stress na. Yung nai-stress ka ba? Makita mo parang sayang lahat ang binabayad ninyong tax, binabayad natin sa mga gobyerno, parang nawawala lahat. And hindi lang yan, kahit lilipat ka sa ibang bansa na manood ng channel, manood ka ng CNN o yung mga international news, ganoon din, bakbakan, patayan, gyera dito at gyera sa iba't ibang lugar. But sabi ng Panginoon, hindi kayo dapat nagugulat. Hindi tayo dapat nagugulat or we should not be surprised that these things are happening around us. Dahil yan po ay nakasulat sa salita ng Panginoon. That the time will come when the Lord's coming is very near, that everything here on earth are becoming more evil. Kaya yan ang sabi niya, warning. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon is warning against falling away. Kasi alam niyo po, ang sakit ngayon na sa end times, yung panghihina. Panghihina because we allow na manghina tayo. Of course, we are already growing old, ako, I'll be turning 49. Hindi mo ako, diba? Praise the Lord. Lord, naabot ko ang 49. Hindi wow talaga, Lord. Thank you. Magpapasalamat pa rin ako kung maaabot ko din ang 60 at maranasan kong magbayad ng $2 sa MTR. Kasi nakakaingit yung mga senior natin dito na $2 na lang kahit saan-saan sila pumupunta. $2 lang. But then we thank the Lord for everything that God is doing. And you know, as we grow older, yan, hindi lang sumasakit ang tuhod, hindi lang sumasakit ang mga muscles, o kaya sumasakit ang mga balakang, ang mga bewang, kundi pati sa spiritual nating paglilingkod, ay natatamaan din minsan. Amen? Sino sa atin ang who would admit na minsan, or there are times in our life na tayo po ay nangihina. Amen. Amen. Every one of us. Amen. Every one of us ay nangihina po tayo. There are times that we wanted to give up. There are times na parang nagsasawa na din tayo pumupunta sa church because yun at yun na lang ang ginagawa natin. Nagiging boring na ang lahat ng mga pangyayari. That's why sabi ko sa atin kanina, we need to push ourselves to enjoy the presence of God. Amen. Kasi kung sasabihin, iso man yung Thursday man yung kanta, ay, kabang man yung nagkita ka bunga. Maong-maong ka na, kanta kami man yan, nagkita at isong po. Parang naging routine na, kaya parang wala na tayong expectation of greater things na pwedeng gawin ng Panginoon. Hindi nangyayari because we are not expecting. Walang yung desire natin na, Lord, something is great today. I will receive something great today. Wala yung motivation na gano'n, parang, okay, you go, and then we come out, and then go home, and then next Thursday ulit, gano'n ulit, parang naging routine na parang hindi na tayo excited. We are not expectant of something great from the Lord already. Kaya walang nangyayari because we are not expecting anything. We are not praying for anything. Pero kung iibahin natin yung estilo natin, iibahin natin yung way natin in order for us to encourage ourselves, first ourselves, and then others. Kung sasabihin natin, Lord, I will be going out and I will receive something great from you today. Lord, I will shake off any hindrance. I will shake off this burden in my heart na nagpapabigat sa akin because it could be felt. Kung hindi
natin na i-shake off ang mga burdens, you know, it could marikna tayo amin. So ano ka kung magsasabi, the ambience of the hall is, agdadagsit ka. Naturog ka man nga usto, 8 hours, tutulog mo, baka 10 hours, 5. Yung kapag nakasla kasi ka din naturog, 1 hour lang. Yeah. Minsan ganun, di ba? Di Jimmy, aglalatoy, di Jimmy, bagim nga kwa. But we need to push ourselves in order to help ourselves to be encouraged and to have that enthusiasm na meron tayong matatanggap ngayong hapon ito. Amen po ba? Amen. Hallelujah! And so, pag-aaralan natin, warning against falling away. Kasi nga, sabi ko, ang sakit ngayon sa end times na ito is falling away. Many people are falling away from their faith. Even great evangelists, even great pastors, even yung mga ginamit ng Panginoon powerfully before, are now, wala na. Hindi na sila nananatili sa katotohanan. That's why you see, they have been swayed from the truth. Yung author ng Purpose-Driven Life, a very powerful book. Sinong nakabasa ng Purpose-Driven Life na book na yan? Nung lumabas yun, that was a very powerful book na marami ang naligtas just by reading the book itself. But you know, the author now is saying otherwise. Hindi na si Jesus the only way, the truth, and the life. Hindi na po. There is another way. They are now preaching that there is another way. Amen? So you see, nagamit siya para maligtas ang maraming tao. And not only marami pang mga great servants of God. Nagamit sila powerfully in order to bring people, in order for the people of the dark na makalabas sa darkness, in order that they will see the light of Jesus Christ. Pero ngayon, wala na, iba na ang kanilang tinuturo. We are really in the very end of times. And we are not an exemption. Our family, our church, as believers, we are not an exemption. There are also things that are happening na it's out of our control. People choose to leave. People choose to go on their way. People choose to do something that is against the will of God. And that's not, wala sa control natin yan. Amen? Pero let us be prepared. Unahin na natin na i-prepare ang ating mga sarili sa sakit na ito, falling away. Kung may virus, mga COVID, at kung ano-ano pa dyan, na lumalabas sa this generation, it's the same in the spiritual. Pero sa spiritual, we have been forewarned. Kung babasahin natin ang buong Bible, nandun lahat. And they are now happening one at a time. Amen? So, we need to be warned. Bago pa man dumating ang virus ng falling away or backsliding, sabihin na natin in layman's term, backsliding. Turning away from the Lord, leaving the truth. Ano? That is falling away. Yan ang ibig sabihin. So, bago pa man dumating ang virus na yan, o kailangan na nating maghanda. Kagaya din ng bagyo, di ba? Kaya tingnan ninyo kung naka-subscribe kayo sa Hong Kong weather forecast. Kung narating ang T1, mayroong notification sa'yo. T1 will be enforced at tonight. Ganon, ano? Sa Pilipinas, ang lakas ng signal. Kahit nasaan, kahit madaling araw. Sabi ko, anong tunog yan? Nagwa-warning pala sila dahil may darating na bagyo. Talagang yung tunog na nakaka-alarma, parang bomba na, parang feeling mo nasa Israel kayo na ano. Kasi sa Israel, tutunog yung siren nila in order for the people to go underground. Kasi mayroong rocket na paparating. Kaya nagsisignal sila. Sa Pilipinas, ganun din. Praise the Lord, nag-i-improve din tayo, nakaka-high-tech na ang ating mga pan. Pero ang lakas lang kasi ng tunog. Nakakagulat ba? Kung nagpapatulog ng baby tapos biglang tumunog. Wala. Diba? So it's the same spiritually. We need to sound the alarm. We need to blow the trumpet. This is the time of blowing of the trumpets of God. Para warningan ang mga tao. Amen? Lalong-lalo na yung mga tayo na talagang nakakakilala sa Panginoon, hindi na ito ang panahon para tayo po ay mag-backslide. Yan po ay nakasulat sa Matthew 24:12 na sabi na dyan, because of the increase of wickedness, dahil lumalala na ang kasamaan dito sa mundo, the love of most will grow cold. Kaya pansinin ninyo, mga magulang mag-asawa, noon ang mag-asawa lang naghihiwalay, ganyan.
ang kaso noon. Pero ngayon, mother against father, mother against children, children against father. Wala na, ang gulo-gulo na ng pamilya. Amen? Hindi na lang tribes o kaya clans ang nag-aaway-away. But then even within the family, nagpapatayan ang mga tao dahil lang sa mana, dahil sa pera, dahil sa konting issue lamang, dahil sa inggitan, dahil sa mohon. Imagine, mohon na sanhin ay na maging dahilan para ikaw ay mapatay mo ang kapatid mo. Mohon lang ba ang halaga ng buhay? Pero wala. That is what it is. Para nang manok na basta na lang binabaril ang mga tao sa kalsada, di ba? Natitigil na lang yung motor, tapos bang! O ang latest ngayon na viral is si Charlie Kirk. Di ba? Nandun lang, nakaupo, tapos biglang napakagaling naman ng sharpshooter na yun. Talagang bullseye. Pero wala tayong magagawa. This thing will surely come. At yan po, kaya kailangan natin maging alerto. That's why the word of the Lord also says that we need to be watchful. And in Hebrews chapter 6 verses 1 to 3, gusto ng Panginoon na mag-mature tayo. Gusto ng Panginoon na lumago yung ating pananampalataya. Sabi niya, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Gusto ng Panginoon na lumago tayo. Huwag tayong manatiling mga babies. Huwag tayong manatiling pasaway. Huwag tayong panatili na lang na lagi na lang tayo yung inaalagaan. Kailangan mag-mature tayo, kailangan magpagamit din tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. And in the next verse, until 3, instruction about baptisms, laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. Yes, napag-aralan natin lahat to, natutunan natin that we need to repent, that we need to accept Jesus as our Lord and Savior. Magsisi tayo at magpabautismo tayo, kapatid. Importante po ang baptism. It is water baptism and Holy Spirit baptism is not a doctrine of the church. Ito po ay command ng ating Panginoon. It is written, repent and be baptized, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? So, pagsisisi, ang pagpapakita na tayo po ay tunay na nagsisisi, ay pagpapabautismo po sa tubig at pagpapapuspos po sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Okay? The laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And in verse 3, what does it say? And God permitting, we will do so. Okay? So ganyan ang gustong gawin ng ating Panginoon sa atin is habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, ay mag-mature po tayo. Okay? And in verse 4 to 6, let's jump on to verse 4 to 6. Tingnan ka natin. Sabi niya, because, sabi niya, kung natutunan na ninyo ang tungkol sa Panginoon, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagsisisi, tungkol sa pagpapabautismo, tungkol sa mga magaganap in the future about resurrection and judgment, sabi niya, kung natutunan na ninyo yan, huwag na kayong tumalikod. Huwag niyong bitawan yung katotohanan. Why? Because it is impossible for those who have once been enlightened. Imposible na yung mga na-enlighten na lawlawaganon, ti kapanunutan na isalakan na, nakaamamuon ti ni Apo Diyos, di nakaraman, iti amin nga pagayatan ti Apo, iti gifts of heaven, who have tasted the goodness of the Lord, who have shared in the Holy Spirit, and in the next verse 5, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and if they fall away, to be brought back to repentance. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, dahil nalalaman na natin ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon, na-experience na natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, gaano kakapangyarihan ang Panginoon sa ating buhay. If we fall away, it will be impossible for us to be brought back to repentance. It is very dangerous ang pagbabackslide po, mga kapatid. Very dangerous move in this end time. Because we may not be having the chance to come back. And sabi nga niya dyan, imposible. So kakitaan nyo, nagiti ag laylo, nagiti ag backslide na totally na they reach the bottom edge. Narating nila yung pinaka-low of the low.
It's impossible. Oray mo, encourage ka na, encourage. Parang wala na. Wala na silang napapakinggan para silang na-immune. Why? The Word of God says it is very impossible for them to be brought back to repentance. Kaya mga kapatid, habang wala pa tayo doon sa bottom, habang meron ka pang pinanghahawakan na isang strand of hair of your faith, fan it into flame. Paypayan mo yan so that it will become stronger. And then strengthen our grip to the Lord. Kasi sabi niya, impossible. The Word of God ang nagsasabi na impossible to be brought back to repentance those who fall away from God. So habang adamay ni basit nga conviction, adamay ni basit nga pakakonsensyaan, ipapati mo na tumakder, ano ay palubos nga mapukaw ka. Amen? Kasi Word of God na mismo ang nagsasabi, it is impossible. Kung natin ako nga impossible, then it is impossible. Antay yung ibang baga ka, ako rin ata ipanas ko. Pinalalain ka nun ni Apo Diyos. Are we more wiser than God? No. If God says so impossible, then it's impossible. Amen? Kaya yan. Kaya sabi ng Panginoon in 1 John 2:18, let's see. Dear children, sabi niya, the last hour is here. You see? It is a declaration of our dear children. This is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Yes, this is the last hour already. And many Antichrists have already come. Marami na ang mga Antichrist. Huwag niyo pong i-ex-awag nung nakita Pastora nga Adasara na, may warwara. Hanyang kasapulan nga Adasara na, may sa Antichrist. Amen? You know, they disguise themselves to be beautiful and handsome. Satan can disguise this, kasi kapag magpapakita si Satan na may sungay at may buntot, at bakit sasama ka? Di ba hindi? Pero kung nag-disguise siya to be a very handsome man and you are single, tapos ko na nga, I like your eyes. Mas kamat rin na. Gagaramot nga pa beautiful eyes mo. Diba? Satan can disguise himself to be attractive. Para i-attract ka niya, para makuha niya ang attention mo in order for him to divert you from your faith to God. And that is what is happening now. Lalong-lalo na ngayon na may AI, na artificial intelligence, ang mga computer. Akala mo tao ang kachat mo, robot na pala. Diba? Ang mga noon, yung mga nakikipag-chat sa mga dating apps, ang pruweba nila, in order for them na to protect themselves from scam and deception. Sige nga, mag-chat nga tayo, mag-video call nga tayo. O syempre kung nakipag-video call yung kausap mo, okay, tao ka nga. Pero ngayon, sige nga, video call tayo, hindi mo makiki-video call, pero hindi mo alam. AI-generated video pala. Robot pala. Kaya tignan ninyo yung mga dumadaan sa mga Facebook natin. Isang baby na Duterte nagsasalita. Isang baby na Sara Duterte nagsasalita. AI ang mga yan. People can now produce something out of nothing. Kaya antay yung agpalpaloko. Amen. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon in order to give us the discernment para malaman natin kung ano ba yung mga nangyayari sa ating kapaligiran in order also to protect us from these deceptions. Amen? So what are we going to do? Okay, before we go there, let us first see the description of people who fall away. Tignan nga natin, anya ba? Mabalingan ko natin, anya ba ti manifestation, ti mamupukawan, or anya ba ti symptoms, What are the symptoms of those who are falling away? Okay? One is they were once enlightened. Or ano ba ang description? How do we describe those people who are falling away from the Lord? They were once enlightened, kagaya ng binasa natin kanina, na it is very impossible for those people who were once enlightened, who have once been enlightened. So, yung mag-fall away
Of course, yung mga nanampalataya na, yung mga nakakilala na sa Panginoon, hindi pwedeng mag-fall away ang mga unbelievers kasi naka-fall away na sila. Naka-fall away dan. Eh, hindi na yun ang i-deceive ni Satan kasi kanya na di giant, bagi na di giant. Sa kanya na yung mga unbelievers. Sino ang i-deceive ni Satan? Sino ang subject of his attack? Tayo na nananampalataya. Ikaw na masigasig na naglilingkod sa Panginoon. One more thing na ina-attack ng demonyo na hinahanap niya, na ini-spy niya, ini-stalk niya, is yung mga half-half na lang, yung mga lukewarm. Kasi kapag lukewarm, madali nang i-deceive yan. Magtatanim lang siya ng doubt sa ating isip, ay, pwede nang umalis yan. O kaya, sensitive na kasi yung mga lukewarm Christians. Konting bagay lang, they are giving up. Konting bagay lang, they are already, madali silang umalis sa presensya ng Panginoon. Amen? So, people who fall away from the Lord are once enlightened. We're once enlightened. Another thing is that they have tasted the heavenly gifts. Naranasan na nila, naramananda, di kinaimbag ni Apo Diyos. They have tasted the goodness of the Lord. Another thing is that they were partakers of the Holy Spirit. They were partakers of the Holy Spirit also. Iso nga dagiti ag fall away, kakabsat, yung mga magbabackslide. These are the people now, one time in their life, they were full of the Holy Spirit, pero hindi sila naging maingat. Amen? Hindi sila naging maingat, kaya napabayaan at there that the enemy attacked them. Amen? Kaya kailangan maging alerto tayo. And they have experienced the power of God. These are all written in the verse na binasa natin kanina. That they have experienced the power of the Word of God in their life. Amen? So ganyan. We are all experiencing the power of God in our life. And so, we must not allow the devil, we must not allow the enemy to take away that power in our life. Amen? Okay. Ano ba kasi ang falling away? Okay. Falling away is departing from their declaration of Christ. Falling away, you do not declare Christ anymore. You are abandoning already your faith in Christ. And you are rejecting Christ already. Madimon. Amen? Kagaya ni Peter, nung maikukrusify na si Jesus, and they were all seizing the companions of Jesus. Tapos, di ba kasama mo siya? Ay, hindi ko siya kilala. But Jesus predicted that. Sabi niya kay Peter, kasi sabi ni Peter, Lord, I will love you forever. Totoo, Peter. Yes, I will love you. I will never deny you. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? I tell you, Peter, before the rooster crows, bago pa man tumilaok ang manok, you have denied me 3 times. Falling away. We are abandoning our faith in God. Tinatalikuran natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. We are rejecting the Word. And you know, rejecting the Word of God is rejecting Jesus. Because Jesus and the Word are one. Amen? We reject the Word, we reject Jesus. We murmur against the Word of God, we are murmuring against Jesus. Amen? Yan po mga kapatid, that is falling away. Pero bago po man mangyari yan, ayan, kailangan na natin pag-aralan because you know, the result of falling away is spiritual death. Separation from the Lord. Kung papayagan natin na tayo po ay manghina, tayo po ay tumalikod sa ating paglilingkod sa Panginoon, maaaring na-persecute ka, na-reject ka ng pamilya mo, and you are struggling, or maaaring yung pamilya mo, ayaw nila yung paglilingkod mo sa Panginoon. Because you know, dumaan po tayo sa mga ganyan. There are a lot of cases na kung saan sumuko yung mga kapatiran because their husbands threatened them. O kung mag-church ka pa, hinihiwalayan na kita. O kaya yung mga magulang natin, kung mag-church ka pa sa church na yan, kalimutan mo nang may ama at ina ka. Of course, tayo kasi mga Pilipino, there is a certain bond natin sa ating pamilya. Tayo po ay mga loyal sa ating mga family. That's why we are afraid na tayo po ay i-reject ng ating mga pamilya. And so, many people naka-experience po ng ganyan.
Meron pa yung hindi na pinauwi, nung nagbakasyon, hindi na pinauwi. It's because of her faith. Pero she stood her ground. Nagpatuloy hanggang ngayon, ayan, yung pamilya niya ang sumunod sa kanya. Nag-born again din sila, nagsamba din sila sa Panginoon, nakakilala sila. You know, God will not abandon you when you do not abandon Him. Amen? Kung ipagtatanggol mo ang iyong pananampalataya, just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Nasabi ni Nebuchadnezzar, okay, dahil hindi niyo sinamba yung Diyos-Diyosan na pinagawa ko, you will be thrown into the blazing furnace. At sabi nila nila Shadrach, Meshach, at Abednego, our God will save us. But even if He will not, sabi niya, pero kahit hindi niya kami iligtas, we will never bow down to that image. O, nung nanindigan sila, itinapon sila doon sa naglalagablab na pugon, the blazing furnace. Ano ang nangyari? 3 silang naitapon, pero there were 4 of them roaming around the blazing furnace, untouched and unharmed, because Jesus was with them. You see, if we stand firm in our faith, kahit pa i-threaten tayo ng mga tao dito sa mundo, ng even our very own family, let's stand our ground and let's see how God will show the deliverance that He had performed before. Because Jesus is the same, God is the same, yesterday, today, and forever. Kung ano yung ginawa niyang mga milagro in the time of the Israelites, in the time of His great servants, Moses, Abraham, Noah, and everyone of the old, He will still do it today. Amen? Hallelujah! So, how can we avoid? Paano natin ma-avoidan na tayo po ay mag-fall away or mag-backslide or mawala sa presensya ng Panginoon? Unang-una, Hebrews chapter 2 verse 1. Let's see Hebrews chapter 2 verse 1. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. Okay? We pay attention to what we have heard. Pay attention to the Word of God na napapakinggan natin para hindi tayo mawala. The more Word of God that we hear, the more freedom that we will have. Because you will know the truth and the truth will set you free. Amen. How free are you? It will depend how much Word do you know, how much Word did you absorb, how much Word is planted in your heart. Amen? The more na malalaman natin ang salita ng Panginoon, the more na tayo po ay magpapalaya sa mga bagay na akala natin ay tama. Sa mga maling akala. Akala natin okay na yan, magsimba ka ng isang beses sa isang taon, okay na yan. Basta nakakilala ka sa Panginoon, alam mo ang pangalan ni Jesus, yan, okay na yan. But, nung nalaman pala natin na hindi pala sapat na basta lang pumapasok tayo sa simbahan. And you know, even right at this time, our church attendance will not guarantee our salvation. Why? It's not the calling of God, the calling of the name of the Lord. Hindi yung pagtawag ng Lord, Lord, Panginoon, Panginoon. Hindi po yan ang magiging basihan para sa ating kaligtasan. Pero ano ang basihan ng Panginoon? Sabi niya doon sa Matthew 7:21, He who does the will of my Father. Kung sino ang gumagawa sa kalooban ng aking Ama, sila ang maililigtas. Amen? That's why obedience is very important. So we need to pay closer attention to what we hear. Huwag yung lalabas po sa isang tenga tapos lalabas mo na naman doon sa kabila. Kaya pagpasok mo na naman next Thursday, ayan na naman, mangihina ka na naman. Why? Pinalabas mo yung narinig natin eh. Di ba? So we need to pay much closer attention. That's why we encourage that we should have our own Bibles. Amen. Mas maganda pa rin na merong Bible na talagang ina-underline natin. Okay, it's there in the computer or in the cellphone. Okay din naman. Pero mas maganda yung meron kang personal. Bago mo bilhin ang iPhone 17 o lumabas na ang iPhone 17, bago tayo makabili, have yourself buy your own Bible. Amen. Have your own Bible. Kami Pastor Román, dati ang pag-gift, kaano kaya itan, kumaito ni Apo Diyos. Kumaito ni Apo Diyos, pauuray tayo tilibre. Kumaito ni Apo Diyos, ang tayo pala nakagatan. So, sikati mong igamang pag-ibigin. Amen. So that you will value because it came from you. Amen?
before na makabili tayo ng mga material na bagay, let's buy our own Bible so that we can do anything. I-underline natin, mas nagre-register kasi, mas na-memorize natin if meron tayong personal touch sa Bibles natin. Amen? Kaya minsan kapag may hinahanap akong bersikulo, natatandaan ko kung anong part ng Bible ko naka-underline. Yun lang ang hanapin ko. Kung dito lang na-underline, yun lang, sige, hanggang mahanapan ko. Why? It becomes your personal thing na talagang kilalang-kilala mo. Amen? Alam na alam mo. Another thing that we need to do, verse 12 of chapter 3 ng Hebrews. Sabi niya, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Yes, beware of unbelieving heart. We need to be careful of unbelieving heart. Mabaling nga, we are here in the presence of the Lord, pero wala yung puso natin, hindi na nagre-register yung pinapakinggan natin na salita ng Panginoon because there is unbelief in our hearts. You know, there is a man na nakasulat sa Bible wherein sabi niya, Lord, heal me from my unbelief. Okay, unbelief is a form of sickness or it's a virus na kailangan natin ng kagalingan. Sabi niya, Lord, heal me from my unbelief. You know, because unbelief hinders our salvation. Unbelief will hinder our faith. And you know, if faith is hindered, if faith is not activated because of your unbelief, kahit napapakinggan mo pero hindi mo na-activate ang faith mo, it's because half-half. Ano? Meron, parang hindi naman totoo, parang hindi naman. That's why we encourage you, read your Bible. That's why we are flashing, we are doing everything para makita ng hindi dito sa hall, but even to the people in the online, na makita natin na biblical po lahat ng mga bagay na ito. Amen? Let us be careful of the spirit of unbelief. We need healing. Kung pinagdududaan mo ang salita ng Panginoon, kung totoo ba o hindi, you better get rid of that. You better rebuke that spirit kung meron man sa atin yan. Because that will hinder faith. That will hinder, and if there's no faith, there's no salvation automatically. Because we are saved through faith. Amen? Amen. Hallelujah. So we need to be careful with an unbelieving heart. Another thing is that we need to encourage one another. In these end times, kailangan natin ng encourager. Kailangan natin ng mga Barnabas. Alam niyo si Barnabas, ang ibig sabihin ng pangalan ni Barnabas is encourager. Amen. Amen? Hello, Barnabas? Amen. Barnabas! Amen. Hallelujah! Amen? Kailangan natin maging Barnabas. Kailangan natin mag-encourage. Huwag natin sabihin na, bakit tayo gusto na pastora, kaya ako makauma. Sabi nga ng Bible, di ba? How many times will you forgive your brother or sister na nagkasala sa'yo? O yung taong nagkasala sa'yo? 70 times 7. 70 times 7? 77 times 7 times. Manungay nga baso ng grabe na tayo. Baso niya? Ibig sabihin, sige, pakpakawan ka. Kasi tikayat na masaon. Uray mo si kate agrabyado ng pastoral. Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, it is better for you to be wronged than you doing the wrong thing. Amen. You find that in the book of Romans. It is better for us na tayo yung ginagawa ng kamalian kaysa yung tayo yung gumagawa ng kamalian sa ibang tao. Amen? So we need to encourage one another. That is written in verse 13. May flash pa kanina yan. But encourage one another daily. Yan. So libre mag-messenger. Ang problema, may chat group na nga. Walang agun-uni. Nulang agun-uni lang ti chat group nung pa nag-ahala ti order ti lunchbox. Nung lunchbox yun. Mano, si bro, ano ngayon sa Balyantay Masid, kumusta kayo kakabsa? Diba? How are you? Mga adings. How are you? And it's nice also to be personal ka mga kapatiran natin. Ano? Kumusta nga ni mother mo? Di ba ipa-prayer request mo? Kumusta ni ading mo kaya?
o ng Mother Diyos. You know, may impact yun sa isang tao. They feel loved. They feel they belong. Amen? Huwag yung nandun na ngayong prayer request. Awan lang gawin din ng thumbs up. Awan kayo nag-urehan, ano yun? Emoji na praying hand. Awan lang gawin din nag-reply in silent. Ikaw na nabig. What if ikaw yun? Walang reaction yung mga tao sa chat group. Seems nobody cares. Diba? It's not too late to be an encourager. Maybe your God bless you word would mean life to other people. Baka gustong-gusto nang umalis ng isang tao pero nahabol ng encouragement mo. Na sinabi mo na, kumusta ka na sis? We are praying for you. Aalis na sana. Biglang nabasa niya ang ganun. Nag-change yung isip niya. Diba? We do not know what yung mga good words natin would impact a person. Okay? So, huwag tayong maging madamot. Pati ba naman sa encouragement, madamot? Pati ba naman sa words, madamot? Nung unang nauso ang text, ikaw na nga ang nagre-relay. Ikaw pa ang magpa-follow up na, ano, na-receive nyo na ba? Walang sumasagot. Di ba nakakainis? Kasi syempre, uncertain yung kung makarating ba yung niremit mo o hindi. Wala pang natanggap na nila, nagastos na nila, nailabas na nila, wala pang abiso na natanggap nila. Ikaw naman na nag-remit, ikaw ang mangungulit. Ano, natanggap nyo ba? Natanggap nyo ba? Walang sumasagot. Nung sumagot, hey, di ba meron 160 characters nung una? Text message. 160, you are entitled to 160 letters na itatype mo. Biglang K. Suma-suma ako noon hindi ko alam Ano ni K? K. Dadalawang letters na nga. Sinarangkat pa. Nagkas-ano mo tagid yun na par-parso. Diba? Sometimes ang tamad natin. Aminin. Amen. Ang tamad natin, actually. But it's not too late to appreciate. Amen? Sabi din ng salita ng Panginoon, huwag niyong ipagkait yung appreciation. Di ba, di ata ako naman ni Apo Diyos lang ba? It is God who will appreciate us. Well, hindi natin hinahabol ang appreciation. Pero ako yung manumat lang, iba nga, Sister Maya Jane, kastamang tayo. Tapos ma-encourage pa, di ba? Para mas lalo pa naganahan sa kanyang ginagawa. Yan, huwag natin ipagkait ang appreciation. Gumamot man nga nag-ijay pang palagog. Nagpipis ka! Kahit ko lang ang bumatang na ice cream, isuna. Nakapipis ka tatangay, sister. Nag-sale man dyan ko, ice cream, ijay mo. Diba? Huwag naman yung ganon. Amen? We need to appreciate also the sacrifices of each one in order to boost their confidence and para mas lalo pang ma-encourage ang bawat isa. And all the more, maging grateful tayo in little things. Thank you! Yeah, at thank you tayo. Agyaman tayo. Uray mo, very common data nga i-receive mo na favor from a person. It's still best to say thank you to someone else. Kailangan pag-aralan natin mag-thank you, lalo na tayong mga taga-Cordillera. Okay. Another thing that we need to do, work hard to enter God's rest through the gospel. Yes. Work hard. Mag-effort tayo. Sabi niya in verse 14, we have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the end. Let's hold on to the conviction. Let's hold on to the truth that we have heard. Amuyo kararami din tatalagiti false prophets and false teachers. They will twist the word. They will try to manipulate, to modify the word of God in order to serve yung purpose nila para sa ganun ay i-twist nila para sundin mo sila. And you know, in this family, praise the Lord, dahil medyo natigil na ng medyo a period of time ang mga shaking. Ay, grabe kung magkaroon ng shaking. Talaga nga yung mga tao is they will try to divide the church. They will do everything in order to divide the church. Kaya, hindi man natin ipinapanalangin that time will come that
magkakaroon ulit ng another like that. But then we need to prepare. You need to stick to that original conviction that God has given in your heart. Amen? Kasi ang gagawin nila, they will twist para awis-awisan na kayo to. Nagiti pumanaw. Nya? Awis-awisan na kayo to. Magtatanim sila ng bad reports in order to sway you away from your original conviction. But ano ang sabi niya? If indeed we hold our original conviction firmly to the end, then we will enter God's rest. Amen? Amen. Another thing in verse 11, let us therefore make every effort to enter the rest so that no one will perish by following the examples of disobedience. Yes, mag-effort tayo to enter the kingdom of God in heaven so that we will not perish. Amen? So, yan po kung bakit tayo nagpupunta dito sa tahanan ng Panginoon in order for us to know all these things para sa ganun ay hindi po tayo mawala. Amen? Amen. Kasi nung nagalit ang Panginoon sa mga Israelites because of their disobedience, in Hebrews chapter 3 verse 11, sabi ng Panginoon sa kanila, so in my anger I took an oath, they will never enter my rest. You see? God Himself disqualified the people of long ago because of their disobedience. Sabi ng Panginoon, I have promised, I have took an oath that they will never enter my rest because of their disobedience. And it will be the same until today. Amen? Yun pa rin ang patakaran ng ating Panginoon, na kung magdidisobey pa rin tayo, we will be hard-headed pa rin tayo, stubborn pa rin tayo sa Panginoon. Oh, even if you want to go to heaven, kung sabi ng Panginoon, sorry, I do not know you. Yun ang iniiwasan natin na mapakinggan. Amen? Ang gusto natin mapakinggan is, welcome to the rest of God. Welcome to the kingdom of the Lord. Amen? Amen. Okay. Ano pa? Let us grow in maturity. Yes, mag-mature tayo Hindi tayo palaging baby. Ilang taon mo na sa pananampalataya, isa kalat at ayaw. Amen? Let us grow in maturity. Marami ka ng ading. Di ba nakakainis sa loob ng pamilya? Adun ti ading mo, sikapay lang ang panganay ti maay-ay-wanan. Di ba nakakainis yung gano'n? So it's the same in the spiritual family. Matagal ka nang nananampalataya, matagal ka nang kumakain ng salita ng Panginoon, and yet ikaw pa rin ang inaasikaso, ay wala, maiiwan ka. Amen? So we need to grow in maturity. Another thing that we need to do, draw near to God. Let us draw near to God. Sabi niya sa Hebrews 10:22. Lumapit tayo sa Panginoon. So, in order for us not to fall away, we need to be near God. That is the formula. Para hindi ka mahulog wala sa presensya ng Panginoon, make sure that you are near the Lord. Amen? Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. So yan, let's draw near to the Lord no matter what. You know, the natural thing that we do whenever na nagkakamali tayo sa Panginoon is that, di ba lalayo tayo? Lumalayo tayo, kaya minsan, kapag nagkamali na tayo ng minsan, kahit ayaw natin gawin sana, pero tapos na, the damage has been done, the sin has been done. At ayaw na natin, Lord, I'm not worthy, because that is the work of the enemy, to make you feel you are not worthy to come into the presence of the Lord. Kaya kapag nagkamali na tayo, kahit tinitexan ka ng leader mo, o ng pastor mo, o ng mga kapatid, ay ayaw mo nang sumagot kasi you feel na hindi ka na worthy. Pero the more na nagkakamali tayo, the more na lalapit tayo sa Panginoon. Alam niyo, that is the formula kung bakit si David na makasalanan na servant of God. David was an adulterer. He committed adultery and he committed murder. Pero in the end, sabi pa rin ang salita ng Diyos, he is a man after God's own heart. Bakit? He is quick to repent. Kung nagkakamali siya, imbis na takbuhan niya ang Panginoon, pumupunta siya kaagad at nagpapakumbaba, Lord, ganito ang ginawa ko. Inaamin niya kaagad
ang kanyang pagkakasala. You know, if we are quick to admit our mistakes, quick din ang restoration and revival. Kung bakit napapatagal ang restoration? Kasi hindi mo inaamin. Partial lang ang inaamin mo, Lord, ganito ang ginawa ko, ganito. Hindi mo nasasabi yung lahat para ikaw ay kaslamot ati. Ang check up niya nga, doktor. Diba, baga mo lang, Dok, nasakit niya, diba ko. Kasi lang, diba, baga. Pero there's still deeper things na kailangan mong sabihin. Ang sinasabi mo lang, Lord, Dok, nahihilo ako. Pero hindi mo sinasabi kay doktor na mayroong mga bagay kang nararamdaman sa loob ng katawan mo. Kaya si Doc, dahil barokong lang din bagam, kaspas na lang din stethoscope, and then inikanda ka lang din, alaksan. And that's it. That's it. Temporary lang yung lang symptoms ang inagasan na, ang na-settle. Pero yung root of the problem is still there. Next time again, meron na naman, another symptom na naman ang lalabas. It's because hindi mo nire-reveal ang tunay na kalagayan mo. And it's also like that in the spiritual. Although God is all-knowing, alam ng Panginoon ang kabuuan ng ginawa mo, but God wants us to be honest because the more honest we become, mas nag-heal tayo. Amen? Mas na nagpapakumbaba tayo if sasabihin natin, Lord, ganito, nagtakawa, 100 tinakaw mo. Di ba naman 100 tinakaw mo, nagtakawa ako, nasiglang mo ito, makabait. Kung ko ng awan, haan ka na ma-release. You will not have that confidence to come into the presence of God. Bakit? Hindi mo inamin ang totoo. Pero kung sinabi mo, Lord, nagkamali ako, gapulang tiokong ko ako, gapulang itidito nga, bis-bisin ko kat na nagtakawak ti 100. Forgive me, Lord, cleanse me, and help me to overcome this kind of weakness that I have. And God is faithful and just. So what He promised ni Apo Diyos, when we repent, when we admit our mistakes to the Lord, our sins to the Lord, when we confess, sabi niya, He is faithful and just to forgive us. Kaya the moment na na-confess mo, oh, you can now worship the Lord. Why? Because He has forgiven you. Amen? Pero hindi naman lisensya yan na, ay, babalikan ka sa ulit ako na, kasi ito, sorry man. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng lukuhin ang ating Panginoon. Amen? Okay, another thing that we need to do, hold on tight to the confession of hope. Okay? In verse 23 of chapter 10, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Yes, hold on tight to the confession of hope. Hold on to the hope. Hold on to your faith, because God is faithful. Amen? Ibig sabihin nito kung ano yung promise ng Panginoon. Yung promise ng Panginoon na eternal life, hold that to your heart. Yung promise ng Panginoon that God will be your healer, that God will be your provider, that God will be your savior, your protector, your provider. Ano? Then hold on to that. Diyan kayat na sa un. Amen? Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Because the one who promised us these things is faithful. Amen? And God is not a liar. Ni Satan ti liar. Hindi po ang ating Panginoon. And, ano pa? Live in a community of mutual encouragement. Yes. Live in a community of mutual encouragement. Ibig sabihin, you surround yourself with people who fear the Lord. You surround yourself with people who are committed to the Lord. Amen? Because bad company corrupts good character. Even if you are so committed sa iyong paglilingkod sa Panginoon, if your circle of friends ay murmurites at angalites. Anya? Murmurites and angalites, utangites. Mamaya ganun ka na din. Kaya masabi nila, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Because it flows. Kung ano yung community na kinalalagyan mo, at pinapapasok mo, you adapt to their environment.
Yan, nagiging kagaya ka din nila. Kaya sabi ng Panginoon, do not walk or do not walk in the counsel of the wicked. Do not walk where the wicked goes. Sabi niya doon, God had already given us a new way, a new path. Amen? Amen. Huwag na yung dating daan. Hindi ko yung religion, mga kapatid. Okay? Yung dating daan na dinadaanan natin. Yung dating mga bagay na tayo yung nasusunod. Amen? Kaya ganyan po. We need to choose our friends. Even in the church, sometimes may mga toxic na people. Have you ever seen someone na kanayon na nakampang? Celebration or kanayon na lamay para kanya. Diba? Nakaka-stress kapag ganun. Amen? But if you are in a community na tayong lahat ay masaya, tayong lahat ay nag-encourage, we encourage each other, then we all will become strong in the Lord. Amen? So we need to choose the people surrounding us. Okay? So paano tayo mag-i-evangelize kung ganyan, Pastor? Sa bali mo tayo evangelism. What I mean to say is that yes, we go to the world, we go to the anong tawag ito? To the place of the wolves. Ano? Pupunta tayo sa kadiliman, pupunta tayo para mag-akay ng mga kaluluwa. Pero ang sinasabi po natin dito are the people surrounding you. You need to stand firm. You need to be the light. You need to be the candle. You need to be the soul. Amen? Kagaya ng isda, tingnan ninyo. Di ba ang isda, ang bahay niya ay sa dagat? Natikman niyo ba ang tubig dagat? So, Salty, di ba? Kung mapihinga asin tayo ka lang fish na mag-fish. Di ba? Kung magpiprito ka ng fish, pihinga asin ka lang para mag... bahay niya yung dagat. Bakit hindi ba umalat yung fish doon sa dagat? Ibig sabihin, kahit na you are in the den of wickedness, kung hindi mo papapasukin, hindi ka magiging katulad nila. Amen. Amen? Kung hindi mo hahayaan, hindi mo papahintulutan, if you will stand firm in your faith and continue to be a light and a salt, then nothing of their wickedness will contaminate you. Amen? That's why we need to be very careful. Okay? And run with endurance. Okay? Magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Let us keep going. Take heed of the warnings. Help others to stay faithful too. Okay? Magtulungan tayo. We need to be our sister's keeper. Kung alam mo, napansin mo, bakit tayo parang wala na 2 weeks to 3 weeks nang nawawala ang kapatid na ito. Huwag niyong sabihin na hindi namin alam minsan. Minsan nagtatanungan din kami, apay nga awan ni Sister Tatang ako, pangtalo na nga Domingo. We need to be our sister's keeper. At kapag alam mo na, bakit parang walang nagpaparamdam, ay medyo maging sensitive ka naman, mangumusta ka. Amen? And encourage one another. Tulungan natin sila na tumayo din sa kanilang pananampalataya. Kung may nagkamali, let us not judge. Amen? Let us pray for them. But we need to correct things. Huwag tayong bulag-bulagan, maang-maangan. Kasi sabi din ng Panginoon, kung nagkakamali ang isang tao at wala kang effort or wala kang ginawa, you are a partaker of the sin of that person. Amen? So, we need to run with perseverance, run with endurance, and take hold of the warnings, and let us encourage one another to stay faithful also. And in our conclusion, ang sabi niya dito, 2 Peter, yung naisipin na. Okay, 2 Peter chapter 1, 10 to 11. Sabi niya dito, so dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Yes. Continue to persevere. Continue to do work. To do the work of God. Continue to work hard for the glory of the Lord. Continue to push yourself na mag-obey sa kalooban ng Panginoon. If you do these things, you will never fall away.
Amen? You will never fall away. We will never fall away. If we do the things of God, if we make ourselves busy in the kingdom of God and busy serving the King. O ito din ang isang bagay na kailangan natin tignan. Sometimes we are too busy in the kingdom but not busy to the King. Gets? Yes. Personal devotion. Aduh, tirarami din tayo. Sige, ornos dito, ornos, ijay, para ti ako. Yes, that's very good. But let us not also neglect our personal devotion to the King. Amen. Amen? At ako mali siya uray, minimum of 1 hour nga ialat tayo para kini Apo Diyos. Nga pasalamatan natin siya, i-worship natin siya. Let us make ourselves busy to the King also, not only to the kingdom. Amen? Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah! Napakagandang magpuri at magsilbi sa ating Panginoon. Amen? Ano pa ang sabi niya dito? Hebrews chapter 6 verse 9 to 12. Can we see that? Hebrews 6, 9 to 12. Dear friends manan. Dear friends, even though we are talking like this, we really don't believe that it applies to you. Yes. Yung itong mga pinag-aralan natin, these are guidelines, these are just warnings. Pero tayo na puro ang pananampalataya, if talagang naglilingkod tayo sa Panginoon, it does not apply to us. Amen. It does not apply to us. But it is also important that we learn about these things para sa ganun ay maghanda tayo. We are confident that you are meant for better things, things that come with salvation. Amen. Amen? We are not tayo yung, wag sanang tayo, yung pagka-i-applyan ng pag-perish, pag-fall away ng mga tao. Because God had prepared or God had purposed us to experience better things in our service to the Lord. Amen. And ano pa ang sabi niya? For God is not unfair. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other Christians as you still do today. Napintas na ito. Our great desire. Okay, ulitin nga natin yan, yung verse 10. Everybody read. For God is not unfair. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other Christians as you still do. You see, caring for other Christians ay isang parte ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. No man is unfair. Amen? Hallelujah. That's why we praise the Lord for every opportunity na nabibigyan tayo. That's why this is the use of giving. Bakit tayo nag-o-offering? Bakit tayo, of course, tithe belongs to the Lord. That is a command of God. Bakit tayo nakikipag-participate sa giving? Bakit meron tayong adapt at church? Bakit kailangan nating suportahan ang worship hall natin? Okay? That's why we are exhorting na. Tingnan ninyo kapag yung magsusulat kayo sa inyong mga tithes envelope, merong tithe for the month that is for the Lord. Amen? And meron yung worship hall. Next to tithe is worship hall. That's why we are exhorting that we support also our worship hall. Mag-pledge tayo kasi delikado kung wala tayong church. What if we will not be able to sustain the church? So sa silong ng mangga na lang tayo pupunta. Ang problema, wala namang masyadong mangga dito sa Hong Kong, dito sa city. Pwede doon sa border ng China at saka ng Hong Kong. Ang problema, hindi pwede namang magpuli na gano'n. Because you know, there was may location ng church natin sa Discovery Bay noon na kung saan malapit lang siya sa border. And when we praise the Lord, nagpapalakpak kami, sumasayaw kami, pero walang sound. Kasi nga bawal. Kasi we are at the border of China and Hong Kong. Okay? So kung doon tayo sa gilid-gilid, kahit silong ng mangga, because we are not able to support the church building, ang problema, we are not free to worship God in public. Kasi hindi pwede. So, kaya yan, these are opportunities. Kung titignan ninyo yung pinipirmahan ninyo na 1/4 dyan, sabi ko na ilagay ninyo yung mga tithes ninyo sa
sa envelopes, oh, there are opportunities there. Merong worship hall, yung harp natin, that is our refuge center. Okay? Ano ba ang sinusuportahan natin sa refuge center? You know, ang refuge center po natin hindi lang para sa mga na-terminate, hindi lang para sa mga walang mapuntahan, o kaya yung mga naghihintay ng visa nila. What if, because when they come here, oh, they listen to the Word of God, mapapakinggan nila ang salita ng Panginoon, and hindi natin alam kung ano ang mangyayari as they hear the Word of God. God will be giving them a turning point in their life na kung saan ay mananampalataya din sila sa Panginoon. And there are a lot of people na bunga ng refuge natin. Amen? At hindi lang yan, kailangan yung mga missionaries, yung mga tao, mga alagad ng Panginoon who are coming here, nagiging hina-house din natin sila dito. So, it is also a ministry that we need to support. Amen? What if tayo, bigla ka na lang pinababa, kagaya ng isang wala pa si Maxine, 1 month. 1 month lang na nagtrabaho, tapos tinerminate na kaagad. Eh kung wala tayong church, diba? And of course, they only pay the pinaka-minimum, $20. That's not enough to sustain. Kakain tayo ng 3 times a day. Maliligo, magkukuryente, mag-i-aircon. Mag-i-heater pa kung winter. Kulang. Amen? But if we all support together para masustain natin ang church natin, para kung may darating. You see, this is one of encouraging others. Kung naramdaman nila na meron palang tahanan ng Panginoon where they can run to for comfort, where they can run to for housing, they will be encouraged to commit to serve the Lord also. At hindi mo alam na yung konting pledge mo doon, ay, kaluluwa pala ang binabalik ng ating Panginoon. Amen? That's why, huwag tayong magsawa na aside from giving our tithes to the Lord, aside from giving our regular offerings to the Lord, let us also pledge for our worship hall para tulong-tulong tayo na ma-maintain at masustain ang worship halls natin. Kasi paano tayo kung umulan? Kung bigla na lang tayong palayasin? Nangyayat natin pag-imungan tayo. Di ba, Adoti Bridge, Pastora? Ay, occupied na ang mga bridge. Di ba? May mga may-ari dyan. Basta ka na nga lang pumunta doon, paalisin ka pa. Dito kami. Unada. Kami nauna. Kami ang nauna. Oh, wala tayo ang kawawa. Amen? Kaya magtulungan po tayo mga kapatid. Let us help to sustain the whole of the Church of God. Not only the ministries na nakapaloob, kundi pati din po yung church hall natin. Para magpatuloy po na meron tayong gagamitin. Anytime that we come, we praise the Lord dahil everyday po ang service natin dito. Amen? Kaya walang reason ang mga Monday group, Tuesday group, Wednesday group, and so on, na wala silang mapuntahan. We praise God that God has enabled us to sustain a daily service for the glory of God. Amen? Ayan. So, salamat mga kapatid, dahil yan din po ang isang tanda na yan din po ang protection natin from falling away. The more that we become faithful in every service that we can offer to the Lord, God is sustaining us. Amen. So thank you very much. At ibalik po sa MC natin. But before that, let us bow down in prayer. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Thank you for warning us from falling away, Panginoon. Indeed, O God, na ayaw mo kaming mawala, ayaw mo kaming tumalikod from your presence, O God. And Lord, we thank you for these words, Lord, na ginamit mo muli para kami po ay ma-encourage, para kami po ay mabigyan ng warning, para maging alerto po kami sa maaaring gawin ng demonyo, para kami po ay mawala sa iyong presensya. And we thank you for every opportunity, Panginoon, na binibigay mo para kami po ay makapaglingkod, Panginoon. Whether it be in our, sa aming mga boses, sa aming mga actions, O Lord, in our speech, even in encouragement, O God, but Lord, also in giving. We thank you for this opportunity, Lord, and we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen.